Sa nakaraang episode, nalaman natin kung paano maghanda sa baha ang mga caregiver at taong may pisikal na kapansanan. Ngayon, tuklasin naman natin kung ano ang mas pipiliin nilang estratehiya sa baha. Sa madulas na daan na may baha, paano mas ligtas ang pag-alalay? Hahawakan ako, aalalayan. Kasi may time na lalo na pag umaakyat, napapwersa yung kasi hindi ko nga maitupad yung tuhod ko. So, ang pumapwersa kasi kamay ko. So, may tendency minsan, tinutulak ako pataas. Hindi, inawakan ko siya sa braso. Kasi, hindi na kailangan ng ano eh. Kasi di ba sabi ko nga, nakapaglakad naman siya. Kaya lang, yung braso niya, yung tuhod niya, bigla siyang gano'n. Lalayan mo. Mas kontrolado ang alalay, iwas bali at bitaw. Kung gabi at may baha, paano mas ligtas makita ang daan habang umaalalay? Mas maganda yung sa ulo. Meron din ako niyan din eh. Meron sa ulo. Mas maganda yun. Libre ang galaw. Yung ilaw na naka sa ulo. Kasi para kumbaga, ano na yun eh, naka-focus na dun sa daanan. Tapos yung kamay, yun yung pwedeng makaalalay sa'yo. Dahil walang hawak na flashlight, parehong kamay ang magagamit sa pag-alalay at pag-iwas sa dulas. Kapag biglang tumaas ang tubig at hirap mag-balance, ano ang mas ligtas gawin? Kakapit pa rin. Kasi kahit na, halimbawa, may suot ako, kung hindi ko naman ma-function din yung paa ko, ano rin, parang hindi rin siya safe. Kailangan talaga may life vest. Lalo na di kami marunong lumangoy. Kahit may life vest kami, di rin kami marunong pag anong paggamit eh. Oo nga, pag lumano rito, life vest, lalo na mainit. Depende. Siyempre, ako gusto ko may life vest para in case, di ba? Kaya lang, wala kami kakayanan magkaroon nun eh. Iwas pagkalunod at mas ligtas sa tubig.